Kapag usapang pero, sino dapat na maging lodi mo? Yung may bagong kotse, may bagong iPhone, o may bagong ipon? Pag-usapan natin to. Hi there mga kabadgetarians, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Ngayon pag-usapan natin ang tamang tanong. Anong dapat na gawing mong role model? Yung may ipon o may mga magagandang gadgets? Alam mo, sa Pilipinas po, marami po nang gagaya-gaya lang. Sa office, may bagong iPhone, bumili ka na rin. Sa kapitbahay, may bagong kotse, bumili ka na rin. Di ba? Sa totoo lang, alam mo, ang tunay na talagang matatalino at mga kaiponaryo, mga taong marunong umayaw sa lifestyle inflation. Ito yung tipo na kahit na tumaas ang kanilang sweldo, hindi tumataas ang kanilang lifestyle, tumataas po kanilang pag-iipon at pag-i-invest. Di ba? Same expenses, tumataas naman yung kanilang savings at tumataas ang kanilang investment. So that's number one. Number two, ay nako, yung mga taong talagang matitilino na kaiponaryo, may mga emergency funds. Hindi sila nababahala pag bigla na lang may emergency kasi meron silang 3 to 6 months savings. Meron silang peace of mind. Hindi sila nangungutang kapag may crisis. At pangatlo naman yung mga kaiponaryo na talagang matatalino, yung mga kababayan nating OFW na may exit plan, hindi pang forever ang abroad. Meron silang timeline, meron silang ipon, meron silang investment, meron silang business plan for retirement. Hindi lang pinapadala lahat ang kanilang kinikita. At pang-apat, kung ikaw naman ay freelancer na iponaryo, nako, pag ikaw ay sweldo, dinidivide mo na talaga, di ba? Agad-agad, may pang-tax, may pang-business expense, di ba? Para wala kang bahala. At para sa mga mag-asawa na nagbabudget together, alam mo kagandahan ng mga iponaryo? Number one, meron silang tinatawag na joint money goals. Meron silang money finance meeting. Tapos nag-uusap sila pagtungkol sa pera, hindi nila nililihim sa isa't isa. At ang mga tunay na kaiponaryo talaga, yung mga tahimik pero may mga investment. Hindi nagyayabang, hindi nagfe-flex. Pero meron niyang stocks, meron niyang insurance, meron niyang paupahan, meron niyang real estate, papetiks-petiks na lang. Kaya mga kapatid, tularan po natin yung mga taong disiplinado, hindi lang nagfe-flex. Tularan natin yung mga taong consistent, hindi lang may bigote sa social media. Tularan natin yung mga taong nag-iisip ng long term, hindi yung tinatawag na YOLO mentality. So mga kapatid, ang tanong, meron ka bang bagong ipon or meron kang bagong iPhone? Sana naliwanagan kayo, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.